Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny day problems? I'll buy Tiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place Tiki-rific. Contact us now. Pasada! Maghahatid sa inyo ng mga balita at mahalagang kaganapan na dapat niyong malaman sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Pasada! Makakasama ninyo si Boris Maranyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito lamang sa BNO, Botox News Online. Pasada! Alright, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Sorsogon. Ako araw po ngayon ng Thursday, 20 of February 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, update muna tayo sa kalagayan ng ating panahon ngayong umagang ito. Ayon po sa pag-asa, moderato hanggang sa malakas na pag-uulan. Ang satuya po na mamamatay ang digdi sa probinsya kan Sorsogon isiring man sa pagtaraid na probinsya kan Bicolandia. Dahilan po ini kan Shoreline. Kaya ingat po kita dahilan ta pag-arog po kayo ni madulas ang kalsada. Ang daming mga aksidente nangyayari kahapon. Ilang dalawa yata ang aksidente ang nangyari po dyan sa may parte ng Rizal. Palagi pong nagkakaroon ng aksidente diyan. Kaya ingat po tayo doon sa mga motorista. Konting lang po, dahan-dahan. Kasi ang buhay po ay napakahalaga. And pasadahan ko lang ng kaunti. Although nakita nyo na kung sino ang guest ko ngunyan, pasadahan ko na lang po ng kaunti dahil mamaya po, at yan, abangan po nindo sa muyang page, FB page, ang pahayag, official statement kan Sorsogon Provincial Hospital dahilan po kanangyari kasuhapon. May mga nag-chat po sa kuya personalmente. Actually, ngunyan po ng mga panahon na ini sa muya po ng mga media practitioner, bako po may mga bago pong mga patakaran. Minsan, mas may ray nauuna, pero kung nauuna man po, then minsan nagkakaigwa po ng epekto ini sa sagibo na investigasyon kang PNP, as well as nakaka-apektar po ini sa pamilya, sa lado kan pag-iimbestiga, asin kung ano ang nangyari kan siring na insidente, medyo may pigsusunod po ang Botox News Online basado sa KBP Rules and Regulation. Kami po digdini na Maestro Angeles Apin yaon po from time to time nagre-review kan sa muyang KBP Rules and Regulation, and then itong mga bagong piga-apply po ngunyan. Taso iba grabe po ang pagkalibong nalula takon ano-ano ang nagluwa sa Facebook account kasuhapon pero ang tabayanan po nindo at yan ang official statement kan Sorsogon Provincial Hospital. Pigtao ko na po kay Maestro Angeles Apin tanganing sabi nga ni matawan nin magkakanigong
tama na impormasyon ang satuya mga kababayan kunata po tanangyari ini. Samuya po digdi ang pagpapaabot ni condolence duman sa pamilya. Nakaulay ko man po sa ibang mga residente duman, maski sisay po talaga sa mga pasyenteng ito duman talagang nabigla. Pero ang kagayunan, naihiling, pira itong nakaulay ta, yaon ang satuyang mga opisyales kan Provincial Hospital talaga naman tulos na naasikaso ang siring na pangyayari. Isolated lang po ini. Kuta na daing niya na niya to ini pagpadakulaon ta. Sabi nga ni daita aram kung ano ang problema kan biktima and ang epekto po kan pagtataod tanin impormasyon duman sa kapamilya. Alright, sige diretso na kita digdi. O, dai pa sa tuyang ano. Thank you so much sa may bago kitang technical department. Anyway, since po nakaagi ngunya na bulan na ini kan 11 if I'm not mistaken, nagpuon po ang pangangampanya sa lado national kay banan po diyan ang mga party list. And then March 28 kung tama po ako, mapuon man po sa lado lokal. Kaya mas minawota po ng unya na pagkaaga, maging bisita ta po ang Sorsogon City Election Officer, si Attorney Carla Herrera. Tanganing namatawan po kita, nindikit nagiya, orog na duman sa mga Sorsoganon na nagpapaabot man sa tuya nin impormasyon nin kahaputan kung ano ang gigibuon ninda, lalo na po sa papaabuton na election 2025. Attorney, magandang umaga sa iyo and welcome once again digdi sa Botox News Online. Yes po. Good morning po sa Gabos. Good morning po sa mga nagdadangog asin po naghihiling po sa Facebook Live. Yes, Attorney. So, yan. Nagpuuna, siguro puunan ta duman ang kahaputan ta. Sabi kan sa muyang mga viewers, Sir Boris, ano po ba ini? May violation po ba ini pigigibo ka nagkapira o kadaklan kan mga kandidato na nagfile na kan sa Indan COC nangunyang pasanayao na po may iiling sa Buru Barangay sa mga munisipyo na nangangampanya o kumbaga nagbibisita. Ano po ba ini? Igwa po ba ini in violation na sa COMELEC an arog kainin na sa Indang Pigigibo? Opo, yan po no. Niyan po kaya automated election kita. So mas maray po na ma-define ta po talaga kung sisay ang kandidato. Kay magkaiba po kaya ini sa barangay kasi before last 2023 na discuss naman po sa mga radio interviews, tig-discuss mi man na mga nag-file sa Indang COC last barangay elections, upon filing of their COC considered as candidate na sinda. So paka-file pa lang ninda sang COC lahat ng applicable laws and prohibited activities na applicable sa kandidato, dili na ninda pwede gibuon and saro dyan ang pangangampanya. Yan po ang sa barangay election which is manual elections. Ngunyan po kaya nasa national and local elections, automated elections po kita this May 12, 2025. So niyan po iba po ang definition naton sa election law pag-abot po sa candidate. So ang sarong tao makukonsidered lang as candidate kung siya nag-file sing candidacy niya and pag-abot sang campaign period dili po siya nagadan or na-disqualify. So saka lang po sa iya pag-abot sa campaign period, saka lang po sa iya magiging applicable so mga prohibited po na mga activities like ang campaigning, mga illegal campaigning, saka lang po sa iya magiging applicable. So, to simplify po, wara pong ginaapod po kaya na premature campaigning, ngunyan na automated elections. Okay, so linawon ta para duman sa satuya mga kababayan tabi attorney kung tama ang sakuyang pagkakaintindi. Ang ngunyan po kasi national and local election kita. Yes. So, since nakapag-file na sindakan sa Indan COC, pero masasabi na official sinda na kandidato pagpuon kan campaign period. Yes po. Okay. So, as of now, they are considered as aspirants. Oo. So, bako pasinda applicable sa mga tigaapod nato na mga
mga election violations na pwedeng maging applicable sa inda bilang isang kandidato. Okay. So March 28 mapoon ang lokal na karampanyahan digdi sa lokal. Yes po. So pag patakan March 28, Mhm. itong mga rules and regulation na pigmunda o pigtaokan Commission on Election, duman pa sa na nagkakaigwasin pigsasabi na pagbayular Yes, sa correct rules po. na Yes. dapat na sundon kan mga kandidato. Correct po. Opo. Okay. So malinaw po yan mga tugang ha. So dakulaon na bagay sa mga panahon ngunya na syempre yaon namamasyar sa tuya, nagpapakilala sa tuya itong mga na magmamauot na maging lingkod bayan niya to sa maabuto na eleksyon. Pero sa March 28 dakulo na siguro ang mga rules and regulation padadarhan man po sindakan mga rulings kung ano ang pwedeng ninda gibuon. Yes, correct po. And very well aware naman po sinda sa mga common poster areas na mga dapat paglaagan, na pwedeng paglaagan sa indang mga posters. And very well aware man po sinda sa mga kaipuhan nindang isaalang-alang pag-abot po sa mga posters ninda as to its sizes, yung materials na gagamiton, pati po so content kaiyan. So yan pong hihilingon naton ngunyan, tigiling naman po natin yan, especially po no, sa mga national candidates na mga posters. Yun nga po, last February 11, pagpatak kang first day kang campaign period sa national election, nag-start man nga ni po kita kang inot naton na Operation Baklas didi sa Sorsogon City. Actually po naging po yan, nationwide po yan no. Naging simultaneous po ang pagkandak kang first Operation Baklas. Yes. May mga kahaputan digdi kasi ma'am nabansa na kan sa tuya mga kababayan na Sorsoganon. Naigwa po ni mga common poster na piglaagan sa ang COMELEC. Kaya lang, ang hapot digdi ma'am, ganong kasaday man da kay ni daiman maaakomodar ang gabos na mga kandidato. Kaya so iba ada iman mahali na ibubugtak duman sa mga puno kan kahoy, asin urog nagayoy duman sa mga residente na kumbaga suportadores maninda o bako maninda suportadores, nagpaaraman sinda, then tinawon man sinda ni pribilehiyo na maikabitan sa inda mga poster. Pwede po baan mga arog kayo ni? Actually po no, yan sa common poster areas, yan po sa mga lugar na public places na tig-declare kang COMELEC na pwede ka mo maglaag ki temporary structure na maglaag ka mo ki mga posters nindo. So outside po dyan sa ibang public places bawal na po. So amo lang po yan yung public place na pwedeng paglagan ki poster or temporary structure para paglagan ki poster. So, pag-abot naman po sa private, no? Sa mga private properties, private residences, as long as with consent po kan owner, pwede po dyan maglaag. Okay? So, wala man po dyan pagbabawal. Very clear man po dyan ang satuyang batas. Pero po, may mga like po yan, yung puno po, aside po kaya sa election law, no, na bawal maglaag, nasa COMELEC resolution niya na bawal maglaag sa mga punong kahoy, sa mga plants, ning mga posters, aside po dyan, pinagbabawal man po ini, mas kilain man po eleksyon, even sa existing environmental law bawal man po gihapon na laagan or maski nga ni pakulugan nato, no? Maski anong poster pa yan, maski advertisement pa yan sing commercial or product, dili po talaga pwede butangan ki poster ang puno. Kaya nga ni po pag nagkakanda kami ko Operation Baklas, kapartner mi man po ang DNR. DNR. Yes po. Okay. So, pwedeng mangyari ma'am na this coming ining masunod na bulan, makondukta na naman kamo ni Operation Baklas. Igwa po ba nin after kaining Operation Baklas is do we have a communication duman sa mga aspiradong kandidato na nailing tapo na nagbugtakan sa inda mga poster sa sabi nga ni bawal na kaagan? Yes po no. Bali po kaya ining ginigibo namo na Operation Baklas. Once kaya na mahiling mi na yan, day ki notice, tigahali mi na talaga. Pero outside sa gingkakandak mi na Operation Baklas, pwede manggihapong kita no pag may nakahiling na
O tapos ng Operation Baklas ni Comelec, tapos may nagralag naman sa mga maling lugar, no? Especially sa mga public places or sa mga street lights, sa mga electric posts, no? Sa bridges or sa terminals. No, pag may nakahiling po kayo, pwede manggiraray picturan, ipaaram sa amon, no? Kasi para mabisita namon, as in, susuratan matao kaming notice sa mga kandidato para po kung sinda talaga ang naglaag ka ito or daiman, at least maka-explain po sinda or mahali po ninda tulos. Ayun. So magayon ini kasi every time na may election, nagkakaigwa kita ng election sa ruini sa mga kahaputan talaga, and then afterwards itong paglimpya, paglinis. Sabi nga ni Governor Buboy Amor, yaon man syempre nakaagapay an ining grupo kang kalinisan program, but and yet mas magayon na makisumabayan itong mga Yes, kandidato itself, as well as pagsabihan so sa indang mga tao, lalo na pagpuon talaga kang karampanyahan sa lado lokal na ibugtak ini sa tama na bugtakan. Ngunyan, dito kita ma'am sa pagsasabi na designated place. Like for example, para madali niya itong visualize. Diyan sa Barangay Campiot, yaon po nakabutang diyan na harani sa Barangay Hall. So, pwede po ba na for example, ang saro na kandidato, kasi saro lang ang nakabutang duman, pero saro sana, so sa iya sa nang pangaran na nakabutang. So, pwede pa po bang maglagay for example, si Boris Maraño magbutang man sin sa diri man niya na butangan, as long as within the vicinity kan Barangay Hall? Yes po, pag independent candidate, makagibo man siya 4x6 na temporary structure na pwede niyang lagan. Pero pag kaibanan po siya sa political party, no, may standard size lang po kita kaiyan, 12x16, pagkakasyahon po ninda diyan. So 2x3 ninda na mga posters. Ayun, so maliwanag yan. So siguro next time mahagad ako ma'am kay mga kopya. Yes, sige po. Mga arog kainitanganing na from time to time is mapagirumduman taman ang sa tuyang mga Correct. kababayan. Yes po. Kasi based sa tuyang experience kasi, so iba da iman talaga aram kan minakandidato, kaya lang ang pigigibok kan sa iyang mga kalaban is that kikuha ito kung sa nakabugtak, tapos hindaan mabutang duman sa bawal na lugar. So may mga arog kaan ako na experience kan mga panahon ka nakaaging election. Alright, so malinaw po yan ha, pero sabi nga ni ang kahagadan kan COMELEC as well as ang kahagadan po kan provincial government, as in ang city, as in man na inlain na munisipyo, nangunyan na maabuto na eleksyon, ang pagkasararo po, and ang matuninong as in malinis na eleksyon. Wherein, sabi nga ni Didi sa tuya sa probinsya kan Sorsogon kasi bako man masyadong maribok. Nagkakaigwa lang ng dikit na dai pagkakasinerabutan sa lado ka itong mga supportadores kang kulay na puti, kulay na green, kulay na red o whatever. Duman sa na po kita nagkakaigwa ng dikit na diskusyon, lalo na kan mga panahon na mas damo ang radyo, ngunya naman mas damo ang social media. So duman nagkakaigwa. Igwa po ba madam pag abot sa karampanyahan sa lado lokal, kung for example ang saro na suportadores kan politiko magsurat sa iyang Facebook account nin mga malain na natataramo na talagang makakonsider niya to na very below the belt na, pwede po ba maging paagi ini na magkaigwan nin problema or sabi na disqualification para duman sa kandidato? Let's just be very careful, no? Kasi kamo po as supporter, no, freedom of expression nindong tigpapahayag nindo sa social media nindo. So kung dai man diyan ang content nindo is di man sakop kang campaigning or election law, most probably pwede ka mong ma-charge ti ibang mga applicable laws dyan or offenses. Correct. So tama po yan kasi saro man po ini sa update na nako ako sa national kahapon, ang pangapudan po ni COMELEC Garcia, ang head kan COMELEC sa national. Iyo man po ini ang pangapudan niya na dapat kita
na mga supporter kan man lain-lain na kandidato maging sabi nga maging makatawo man. Sometimes kinakaipuhan ta daw na simbagon itong mga pakaraot sa tuyang pigsusuportahan. And yet ibugtak taman sa tama na paagi ang daimang kita makasuhang personalmente and daiman maapektaran ang sa tuyang pigsusuportahan na kandidato. Lalo na po pag nag-abot na talaga ang karampanyahan sa lado lokal. Perang turog na sana ini. Yes, so March 28. March 28 po na ini. So, pag-abot po ka ang arog kay ni March 28, ano po ba sa mga rulings na pag-abot sa radyo and arog kay ni po na mga online news sa mga kandidato? Bali po no, pag-abot sa social media, yung mga candidates natin, yung mga aspirants natin, they were directed to register yung gagamito ninda na online platform sa pangangampanya. So, last December 13, so deadline kay yan. And yung COMELEC nagkaigwa mang key partnership no with the Meta. So, namo-monitor po ini. Kung paano ini, of course, sa field, day na po yan part kang kang task. But, igwa po kaya nagtatrabaho sa Meta, COMELEC in partnership with Meta. So, hilingin ta po, no? So, maging careful na lang din po kita sa paggamit ng social media, lalo na pag ginagamit po in campaigning na day po nato na register. Okay. And pag-abot naman po no sa radio and television, of course, may mga time po na mga alata dyan. Yung sa national candidate and mga party list, yung sa television advertisement, yung 120 minutes per station po yan, and 180 sa radio naman, and sa local yan 60 minutes sa television advertisement, and sa radio is yung 90 minutes na 90 minutes per station din po, per station basis. Ayadi. Good morning Papa Boris, Ma'am Carla. Salamat at nakaparehistro. Okay. Nagpasalamat lang kay nagparehistro. Nagirumduman ko ini ma'am itong narehistro yata na siguro nalingawan lang yata itong number baga niya. Napig text ko tabi sa ma'am problema tabi Angie Sagar. Batiyon ko lang nin maray na pagkaaga. Happy viewing kay sa Hapon family andyan sa mga taga-Bulan and Huban, kay Bernadette Cell, kay Jane Cruz, and kay Ronaldin Tamayo Amor. Maray na pagka-morning po sa Indigo Boss. Okay. May nagaharapot pa no ma'am. Like for example, samuya po digdi sa Botox News Online kasi nasanay ako sa radyo eh. Dapat talaga igwan ni mga certain minutes lang na dapat na pigpi-play mo an sa inda mga ads, lalo na kung may kontrata po yan. Samuya kasi digdi igwa sangunya na nag-aarapot na kung pwedeng maging guest and just for the sake of makilala sinda, lalo na itong mga independent na bako pa. Sabi ko, maapot muna ako, lalo na dahil pa man nagpupuon ang karampanyahan sa lado lokal. Sa araw po kaan, dahil man po ki-place na ads niya mo sinda, dahil man ki-advertiser sa muya, ads na mo, no di, bilang friend, nakikihurun sana na maging guest sa kuyang programa. Pwede po ban araw kainin na sitwasyon? Basta po yun, Sir Boris, pag-abot po sa March 28, any guesting po ninda na magiging form of campaigning, magka-count po yan as advertisement. So, most probably, kung araw kayo na monitor sinda, hahanapan po sinda sing kontrata. And even po yung radio station na involved, pwede rin pong hagadan kay mga audit logs. Okay, oo. Nasanay ako sa radyo kay araw kanin, wakita kay mga audit log kasi. So, at least malinaw po yan duman sa nag-aarap po ta. Kaya kami, kami ma'am, medyo alangan man kami pahiling kan mga picture ka na mga kandidato ngunyan. Yes po. Kaya nga naghahapot po ako sa imo. Taigwa mang mga naka-line up sa kuya na gustong magpakilala kan sa indang sadiri as long as na day ipanapatak on March 28 ang lokal na karampanyahan. Alright, sige. Dagos-dagos kita, oras niya to alas 8:35 nanin pagkaadya. And sige. Ini daw po na pagtaonin sa ayuda. Oo, sige.
So napag-oronan ta kanina, attorney, regarding digdi sa mga pigtataong mga ayuda, like for example an AX, tapos ini mga medical na pigaagad ninda sa mga party list o di kaya naman digdi sa mga kandidato na presenting kandidato. Igwa po ba ning violation, for example, campaign period na, nagpo ng campaign period, then ang saro ng pamilya igwanin emerhency yan sa indang pamilya, nagpasiring duman sa harong kan saro na kandidato for the sake, for dahil duman sa pangangaipuhan, igwa po ba nin maja-justified ba ini na dapat da inagtao itong tawong ito? Actually po no, dyan sa specific and example nyo po, pwede siyang maging form of vote buying na, especially po na kandidato yan. So, yan po na mga emergency na mga araw po kaya yan, lalo na kung nakasecure man kay exception, during campaign period, dapat po natatao po yan sa yung mga beneficiaries kaiyan through DSWD po. Who is the agency man na ang aram man po is nakapag-secure din po sing certificate of exception. Yan. So, malinaw po yan, ha? Minsan kasi saro ini sa mga kahaputan, kasi paano nga kung nalimbawa, campaign period, ay itamang pigahagad, igwanin nagkasakit sa pamilya na pobre, mga ngaipuhanin anintabang, sumapasiring duman sa nagkakandidato, taaraman even before nagtatao ini, tapos ngunyan dai magtao. So, at least, aram na po nindo ang sitwasyon na dai talaga ini makatao sa laog kan 10 days ba ya ito? Actually po, ngayon po na campaign period, Campaign no, day period. na yan Day na. makatao. And kung in kaso man po, through DSWD po talaga yan. Yon, so sa DSWD, Opo. kasi ang sa party list, kasi ang aram ko na ako Bicol, ngunyan may mga pigpapaluwas na sinda na impormasyon na medyo madidelay ito mga kinakaipuhan na pigtatabang ninda dahil na nga nita nagpuunaan na karampanyahan sa ladaw nasyonal. Nadangog ko yan sa ibang radio station regarding sa Ako Bicol party list. So nagpapauna naman po sinda. So medyo maaapektaran talaga an sa tuyang itong mga kababayan niya to na minsan nangangaipuhan kay mga araw kaining ayuda hali sa manlain-lain na politiko. But sa DSWD ma'am, for example, igwamanin dati ng pondo sa DSWD, ano ba, pwede sindan dumiretso duman sa DSWD? Di may makukonsidered na paglabag? Di ko lang po aram yung particular na mga programs kang DSWD na naka-secure sing certificate of exception. Pero yan po, I think, nag-aagi man po sa evaluation ninda, no? Once na yan na program ninda or kung project man yan, naka-secure sinda sing certificate of exception from COMELEC, pwede man po sinda maka-release. Yun nga lang po, yun po na nabanggit mo kanina na total ban na May 2 to 12, di po talaga kaiyan maka-release. No po, maski po ang AX, yung mga ayuda. Ang ayuda. Yes po. Ayun. So, nako, medyo sabi kan iba ngunyang pasana mamundo ngayon ni Sir Boris, sabi ko daiman. Then regarding digdi sa may mga nagluluwas ng hunyan ha. Aware ka mo ha, ini na napapagka-orolayan lang po kasi sabi baga sabihon ta bako bang kita pinanganak kasuhapon sana. Ang karampanyahan pag-abot sa eleksyon is dai nahahali sa kwarta ano po. Kaya lang para sa kuya ang kwarta ibutang sa bulsa and then iboto ta po so tama na kandidato bako iyo attorney. Sa ngunyang panang dakol na po ang mga nagluluwas na sabi nga ni issue asin ibang mga paagi pag-abot po digdi sa aldaw o before pa an aldaw kan karampanyahan. So ano sa ngunyang pasanatabi attorney, ano mga guidelines pag abot kan araw kay ini na siguro mga 5 days before o a week before the election period, itong pirilaan na talaga, ano po so mga guideline na pwede niya itong itao sa tuya mga kababayan regarding digdi sa vote buying? Opo no, kasi yan na vote buying no, kung di halos nga ni, day pa man talaga yan applicable ngunyan, ta sabi nga ni naton, day pa man sinda considered as candidate. Pero pag log po sang campaign period talaga ninda,
any form of money man yan, in kind, or even yung promise, maski pangako, no, na may something in return, in exchange, is a form of vote buying na may vote, may nagpapabakal kiboto and may nagbabakal kiboto. So amo po yan, so vote buying mas mag-intensify man po. So like po sa 2023, no, merong committee on kontrabigay, so mag-intensify din po, mag-activate po ang committee on kontrabigay, no, dakul kitang partner agencies digdi na magbabantay. So ganun pa rin po, once na may ma-receive kami, no, like 2023, dakul kaming nare-receive, pag may sarong barangay na may nangyayaring arog kaini, tigpapa-verify mi po ini kaagad sa mga kapulisan po naton. As in po, pag na-witness po talaga ninda, pag nahiling ninda, may actual na nangyayari, so makandak po kaagad tulos ki investigasyon dikti. So at least naaaraman tan mga araw kay ni, but anyway, dakul an mga kahaputan na aram naman sa kansatuya mga kababayan na Sorsoganon ang dapat niya to na sabi nga ni gibuon sa paparani na eleksyon. Ang importante sana is aram niya to kung ano ang magiging epekto kan pagboto niya to sa sarok na tawo, kasi kita man gihapon an maaapektaran kaan kung makapili kita nin sala na sabi nga ni persona natatawan niya to ning pagkakataon. Correct. Na magserbisyo sa tuya. Mabalik po kami makalipas lang po kanang kapirang pagirumdom. I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny problems? Albaitiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place tiki-rific. Contact us now.
Anyway, sige. Dire-diretso na kita digdi sa programa. Aldaw po niya nin Webes na ano po. Nako, bati yung gulang nin maray na pagkaagaan mga stamp ni Mayor Esther Amor, si Mamatet Di Maano. Good morning. And sa stamp man ni Dr. Di Alca maray na pagkaaga. Likewise, syempre ang gabos ni stamp kan City Comelec Office. Good morning po sa Idugo Boss. And kay Ma'am Terry Mirasol dyan sa Banwaan kan Castilla maray na pagkaaga man po sa Idugo Boss dyan. Sa bilog na grupo kang PGBI Guardian sa probinsya kan Sorsogon maray na pagkaaga o ang samuyang Supremo si Senator Gringo Hunansan will be here in Sorsogon City sa bilog na probinsya kan Sorsogon sa aga. So magdadayaw-layaw ang among Grand Supremo. Bukas po yan ang umaga hanggang Saturday yata balik naman siya ng Albay. But anyway, happy viewing din of course dyan sa mga taga-Bulan and dyan sa mga taga-Gubat. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Oras niya to alas 8:47 na ng pagkaaga. Oras na yan hatid po sa tuya ni Human Aspirant Mayor Rahel Botox Polieros. Polieros Botox Builders and Design, Botox Trading and Construction Supply, My Cafe, My Hotel and Resort. Likewise ni Mayor Esther Amor, Congresswoman Det Escudero, Congressman Manuel Wawa Portens, and ni Vice Mayor Christian Lim kan Banwaan kan Irusi na minadalagan man bilang bukan kan Segundo Distrito. Hatod man po ini sa tuya kan Daluwas College. Likewise kan the Oragon Movers Transport and Logistic and Parents Against Vape, AC Aesthetic and Wellness Services. Likewise, kan 100-fold and ni Kapitana May Pura Pulieros kan Barangay Lahong Huban, Sorsogon, and ni Governor Buboy Amor and ni Vice Mayor Pelepi Guanza kan Banwaan kan Human, Councilor Attorney Gerson Pulieros Carino, Kap Totok Habok Popo Londres, Councilor Ryan De Jesus, Councilor Nineta Desder, and NARS Florida, likewise ni Russell Balenza and Councilor Roy Balbidina, and City Vice Mayor Mark Eric Joneda. Alright, dagos-dagos na kita digdisa sa tuyang programa ngunyan ng pagkaaga. Ayan. So malinaw na po ang sa tuyang anong apod kini na pag-urulayan regarding digdi sa maabuto na election. So 28 is the starting kan karampanyahan sa ladukan lokal. So matapos ini madam is May 10. Yes po. May 10 siya matapos. May 11 ang election. May 12 po. May Pero 12. a day before elections, di na po pwedeng karampanyahan. Tapos digdi kita madam sa ano kasi from time to time nagkakaigwa po kita ni anong tawag kay ni checkpoint. Yes po. Yeah. May mga nanotaran lang daw po ma'am na like for example nagkaigwa yata ning checkpoint digdi sa may pangpang o unahan sa pangpang yata going to sumasunod na barangay is agaron medyo madulom yata sa lugar. Bako masyadong maliwanag. So, Okay. mga nanotaran lang po siguro ini. Okay, pero we'll check on that po. Oo. Okay, so most probably baka kulang lang sa ilaw Sa or ilaw. dahil lang nakaposto sa maayos na ano. Pero we'll check on that kasi as much as possible po, dapat tigkakandak po ang COMELEC checkpoint sa well-lit din na place. Yes. Actually, nakaabot po yan sa tuya. Sabi ko, ipaabot ko man gihapon kasi under po inikan COMELEC mo yan and maybe siguro medyo nagkulang lang sa ilaw siguro. Lalo na kung madulom ang place and then may mga puno kang kahoy. Like, kasi usually niya, ang aram ko, solar lights kita eh. Oo. Ang problema niyan, permi kita mauran. Pero still, no, we will remind our partner PNP na to make sure na yung COMELEC checkpoint natin is nasa well-lit, nasa mailaw na lugar. Kasi syempre, ang purpose naman po kaya na COMELEC checkpoint na tatayan ging kakandak is yung implementation po kay Ganban to ensure na, of course, warang any election-related incident or nagamit ang mga firearms
Kaya po ginigibo ini ng mga COMELEC checkpoint. Kaya po pag nagakandak po kaini sa mga PNP naton, nagpe-plain view sinda, so mas maayos po na may hiling talaga maray, dai makadistorbo tulos sa mga pasahero kung maayos po, maliwanag po sa lugar. Okay, so then pagirumdum duman sa mga kaakian kasi ang pagkakaaram ko ma'am, tama ba na bako sa na ini duman sa sabihon niya to na mga badil, kaiba na po digdi ining mga matatarom na bagay, like for example igwan yung mga nakatago na balisong asin iba pang mga matatarom na bagay pagka nadakop ka mo sa oras Yes po, na ito. of course. Opo. Di ba? O duman sa mga kaakian na inda ko sana kung igwa pa po nin mga kaakian ngunyan kasi kan mga panahon usuan mga balisong nga usuan may mga kaakian na may mga daranin matatanhas na bagay, pero ngunyan ang pagkakaaram ko dikit na sa naini so at least aram po nindo na bako sana so badil kung inabot ka mo na checkpoint ka mo, may motor tapos sa bag din do igwanin balisong o ano man na matalas na bagay, pwede ka mong questionon. Yes po, opo. So malinaw po yan pero dire-diretso po ini ma'am. Yes po, dire-diretso po yan. Bako po ini ma-end on election day, pero hanggang po buong election period. So, ibang election period naton, ang election period naton, nag-start po kang January 12. Kaya po, so COMELEC checkpoint, nag-start din on January 12 and ma-end po on June 11, which is the end of election period. Ayun. So, malinaw na ini. Okay na po kita duman sa halos na nakaaram na po ang sa tuya mga kababayan Sorsoganon regarding digdi sa gigibuo nato na machine. Yes po. So, ang nato, nagkandak po ang COMELEC, kami, ang COMELEC Sorsogon City, naglibot kami sa mga barangays, halos gabos po na barangay, nagkaigwaman sing mga representatives sa ginkandak nato na ACM Roadshow or ang tinatawag nato na Automated Counting Machine. Kasi amo na po ining bago na gagamiton this coming May 12, 2025 national and local election. So, mga naka-experience po kang mga previous na automated elections, nag-start kita from PCOS, naging VCM, vote counting machine, and niyan po ACM, automated counting machine. So, nakita man po nindo so panibagong features kaini, So, syempre, based on the evaluation kang COMELEC, mas tig-improve po kang ang features kaini para mas maging credible po, mas mapahiling ta po, mas maging transparent po so gagibuon na election process. So duman sa mga nag-aapot madam, mas maray siguro po na ikaw ang magpaliwanag kainita. May mga nagkapira pa pong naghahapot sa tuya na gustong transfer sa iba na barangay and sa iba na banwaan. Go ahead. Opo. So, yan po last year, naging halawigon po sa voter registration period naton. As in, dakulo naging implement ang COMELEC po noon. May registration anywhere program, nagkaigwa kitang satellite registration sa schools, sa malls, sa mga barangays po Nag-end po ini last September 30, 2024. Opo, kasi po nag-agi pa po yan ki-hearing, ki-approval, kaya po ngunyan nasa period na po kita sa preparation para sa election. So, dain na po kita pwedeng maka-accommodate sing mga new registrations or mga any other type of applications in connection with the registration of voters. So, napapag-urunan po namong kanina ni Attorney Carla off-air na iping case, tasinda po yaon po ang preparation po ninda, tibaad madagos pa manggihapon po ang pigaapod na barangay election next this coming December. So sinda yaon man ang preparation. In kaso na madagos po yan, duman po siguro magkakaigwa sa liwat ni schedule for registration. Yes, tama po, sir. Okay, yan cellphone na nagre-revoke na ini. Anyway, sige. Duman ma'am sa sa normally nakahaputan po permi pagka election time na nataada ata kung sa ina election nawawara so sa indang pangaran as sinasasabi po na
dai na sinda dumang kaiba. Ano ang sitwasyon kaini habang maaga pa? Opo, may mga cases po kaya naarog kaya no, pag-abot sa eleksyon, maduman sa opisina namon, taday po nahanap so pangaran. So, first po nagigibuon is double check, triple check po talaga kung yaon talaga dyan. Kasi most of the time, dailan po nahihiling. And may instances man po talaga na wara talaga, amo po ining papahiling namon sa inda na may mga mali po na application sinda na ginibo. Kasi for example po, no, nag-double registration sinda, na hit po sinda sa automated fingerprint identification system. So, ini po, pag nakita na nagduwa ang registration mo, most probably, susaro po dyan, kaipuhan i-delete. Okay? So, for example po, ang ano mo talagang, nagpa-register ka, halimbawa didi sa Sorsogon City, no? Tapos may registration ka po palan sa Taguig. Okay? Imbis na transfer pong tig-apply mo didi, new registration ang tig-apply mo didi. Kaya pag abot po talaga sa election, pag nahit yan sang office na tiga-apod, i-delete mi po yan. Okay. So, yun. Oo. Usually po, ganyan so instances na na-receive namo, no? Pag na-verify namo na natawara siya, yun po pala, na-hit siya sa office. Yes, igwa man po ako kay mga personal experience kan mga panahon lalo na pag nagko-coverage kami kan election na talaga. Pag iapot ko na, ito pala ma'am, halos duwang election time na nadai siya. Yes po, another po yan. Opo, dai siya nagboto. Then ang paghuna niya is yaon pa ang sa iyang pangaran. So, kaya maski anong hanap mo, perang beses ka kahahanap, dahil mo talaga mahanap. Kasi, ang pagkakaaram ta talaga, mandam, pagka duwang beses ka na dahil nagboto, consistent na yon, mawawara ka, the next voting, Correct po. mawawara ka. Nangyayari po yan, no, pag 2 consecutive regular elections po, dili nakaboto. So, ang iba po kaya, binibilang lang ninda is yung national and local. Pero po, yung barangay po natin kasi is considered siya as regular election. So, pag dili po ka mo nagboto na national and local election, to sinunudan ki barangay, the next po na election, meron po kami kaiyan sa voting history na tiga-apod, nakatag kaduman na di ka nakaboto sa duwa na ini na election, i-delete po. Ayun. Ika-cancel po. Ika-cancel. Yes po. So, ingat po kita kaan. Kaya lang unyan, dahil naman na pwedeng magparehistro. Yes po. Oo, kasi kan mga panahon na igwa po kita ni na voting registration, halos pirambulan before pa, yaon po ang pagirumdum kan man lain-lain ng mga radio station, isiring man kan parehas niya mo na online, yaon ang pagirumdum. And maski sa in magduman ang Commission on Election Sorsogon, yaon po ang pagirumdum sa tuya. So, saro po yan sa mga nagiging problema na personal na nakuha niya to. But anyway, oras niya to, alas 8:59 na ning pagkaaga. Ba, oras na pala para magpaaram kami. Nag-abot na po ang pinaka sikat ngunyan na 2025 from Manila. Ang samuyang kaibanan digdi. Ano daw ang pasalubong kay ini? Anyway, Ma'am Carla, thank you so much. Thank you so much din po. And from time to time siguro mahagad na lang po ako sa imunin ibang mga papilitos o kung ano na pwede niya itong maipagirumdum urog na gayo pag nagpuo na po talaga ang karampanyahan digdi sa ladukan na lokal. And from time to time maybe maimbitaran ka sa liwat niya mo digdi sa sakuyang programa para makatao kita ng dikit na impormasyon para sa satuyang mga kababayan manungod ka ining papaabuto na 2025 election. Yes, Agadon ko po. siguro ma'am ang sa imong word sa satuyang mga paraantabay. Yan po, napaghurunan ta po, especially po, no, tungkol sa mga rules sa mga kandidato para da isinda maka-violate, no, or makaiwasan man po ang any violation and election-related laws. Pero po, mas kaipuhan ta po talaga mag-focus po sa satuyang mga botante, no. Nata po kita nagpe-prepare para sa eleksyon, para po sa mga botante, magkaigwasinda sing maayos na proseso sing pagboto, and nakay man po nangangampanya sa mga kandidato para po makapili
makimaray na iboboto ang mga satuyang mga botante. So as early as now po, yan po, tig-remind ta po sa mga botante naton maging engage po sinda, no, talagang aramo ninda, adalo ninda, ini po ng mga kandidato. So last October pa lang, aram na po ninda, nasa social media kung sisay po sa mga kandidato. Hilingon na po ninda, pag-adala na ninda kung kamusta po ini na ay ninda na botohon sa maabot na eleksyon. So halawig po ang panahon, no, na tinao para sa pangangampanya, kilalanon ta, kilatison ta, kung ini po na mga kandidato is kaya pong resolbuhan sa mga existing nato na mga issues, concerns, no, especially sa health, na pati po mga issues sa mga teenagers po, sa teenage pregnancy, pati po sa drugs or any other, especially po sa education, no, sa youth. Ayan po. So, yan po, siguro more updates po later on, especially po sa election processes. Kaya po, mas maray po na kung may mga voters education po, mag-araten po kita. Ano, kung arog po sa din ng mga local news, magdarangog man po kita, no, kasi amo po ini ang pinaka-importante, no, kasi didi po sa level naton mas maaraman ta, so update so mismong nangyayari po sa locality naton. So mas mayad po din po na kung ang mga follow ta, tighiling din po naton sa social media, i-verify ta po, maiwasan po naton ang misinformation and disinformation. Mas maging alert kita, no, sa nababasa naton, especially po regarding din po sa maabot na eleksyon. Okay. Alright, so at least ang ngunyan, medyo aram ko preparado ang satuya mga sorsuganon sa papaabuto na eleksyon. And ang kahagadan nga ni po kan satuyang kapulisan, kahagadan kan satuyang provincial government sa panginganot ni Governor Buboy Amor, isiring man ni Mayor Esther Amor, asin ni iba pang mga ama asin ina kan banwaan digdi sa probinsyaan, maging matuninong ang karampanyahan. Tapirang anuman sana po ini, ang importante, ang mamili po kita. Kan tama, ang kwarta po permiyaon, pero hopefully, nabako po sa paagi kang kwarta kung nata nagpili kita. Remember, an untali sa tuya po gihapon, noing kaso, makapili po kita. Nin, bako man, karapat dapat, duman sa boto na itatauta sa saro na kandidato. Paaram na po kami sa pangaran kasamuya mga pag-iriba. Yaon po si Maestro Angeles Apin. Yaon man po si Miss Jo Giba. Likewise, of course, yaon man po ang samuyan sa technical department. Yaon po si Diane Rose Alcazar, John Paul Dolpina, Leonard Baldosa, Sherilyn May Inovejas, Noemi Navarro, and Lara Galoso. Likewise, si EJ Mark E. Palma. And pagirumdum lang po lalo na duman sa couple na gana, nakuta ngunyan ang schedule ay pakiwait na lang po kan update sa Indo, hali po sa samuyang mga pag-iriba, hali po sa samuyang general manager. Sa pangaran man kan samuyang GM, si Engineer Harold Laguarta. Likewise, ang samuyang Big Boss, Huban Aspirant Mayor Rahel Botox Polyeros. Sa pangaran man kan sa iyang pinaka Big Boss, si Kapitana May Pura Polyeros. Ang tabayanan po sa samuyang page account ang official statement kan Sorsogon Provincial Hospital sa nangyaring problema kasohapon. Ako man po ang sendong barkada amigo sa BNO. Boris Maranyo, maray na pagkaaga, ingat po kita and maghirilingan po kita giraray sa aga ning buhay. Bye-bye, standby sa masunod na programa.
Natas, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antonetos and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny day problems? Albaitiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place tiki-rific. Contact us now